Sakit na ng ulo ng mga gustong manira kay VP Sara Duterte. Ang sakit na po talaga ng ulo nila dahil sa dami-dami nilang binibintang kay Vice President Sara Duterte. Ayan pa rin ang Vice Presidente, nakatayo pa rin. Nakatayo pa rin ang Vice Presidente. Matibay. Kahit may mga umiiyak na dyan para lang masira ang mga Duterte. Ilan na yung umiyak dyan na humarap sa kamera para lang magtestigo at masira ang mga Duterte. Apat na, di ba? Pang-apat na yan si Ramil Madriaga. Apat na po yung mga umiiyak dyan, nagbabasa ng script. Di ba? Nakikita nyo mga hearing dati, yung mga investigation nila dati. Apat na po ang umiyak. Dalawang lalaki, tatlong lalaki pala, isang babae. Yung si Garma, di ba? Apat na po ang napaiyak nila o umiiyak na may hawak na script para lang masira mga Duterte, pero hindi pa rin sila nagtatagumpay. Ayan pa rin si VP Sara Duterte, nakatayo pa rin. Kaya yung mga ulo nila ngayon, hindi na mawawala yung pagsasakit ng mga ulo nila. Kaiisip, kapaplano kung ano po talaga ang gawin nilang paraan para masira sa taong bayan ang Vice Presidente. Andyan pa rin, nakatayo. Paano nila masisira si VP Sara Duterte at paano nila mapababa yan sa pwesto? Yung mga ginagawa nila ay puro lamang namang gawa-gawa lang. Puro gawa-gawang kwento para lang maibaba yung trust rating ni VP Sara Duterte at masira sa taong bayan. Wala na yan pag mga ganyang style. Alam na po ng sambayan ng Pilipino yung mga style na ganyan. Alam na po, hindi na po yan obra sa mga ganyan. Paiyak-iyak, para kunyari sabihin, totoo yung mga sinasabi, pero liko-liko naman, kung tutuusin, titingnan mong maigi, paliko-liko po. Sabaga, script, magbabasa ng script, pero ang katotohanan ay iba. Diba? Mga gawa-gawa lang. Mga gawa-gawa lang yan ng mga kwento-kwento nila para lang masira si VP Sara Duterte sa taong bayan. Pero ayan, ayan pa rin. Nakatayo pa rin ang Vice Presidente. Akala nila, kayang-kaya nila pabagsakin ang Vice Presidente. Nagkakamali sila. Sasakit lang po ang ulo nila. Hindi sila makakatulog. Mapupuyat lang po sila. Kaiisip kung paano nila pabagsakin ang Vice Presidente. Kung paano nila sirain ang VP Sara Duterte. Pero ayan, nakatayo pa rin si VP Sara. Tandaan nyo to Kapag nalampasan ni VP Sara Duterte ulit itong impeachment na pinupukol sa kanya, tandaan nyo yung sinasabi ko. Pagdating ng 2027 o kahit pagkatapos ng impeachment na yan, kapag malampasan na yan, tingnan nyo po, marami dyan magbabalimbingan. Marami dyan ang lilipat kay Vice President Sara Duterte. Sigurado yan. Ngayon pa nga lang unti-unti na po silang nagkawatak-watak. Yung mga ilang membro nila ni Martin Romualdez ay kumalas na po sa kanila. Kumalas na po, unti-unti na pong nagkakalasan. Siyempre mga politisyan yan. Naninigurado yan sa mga sarili nila kapag magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Kaya nga pagka nalampasan ni VP Sara Duterte itong impeachment na paninira lang sa kanya, sigurado yan. Yung mga malalaking grupo dyan na laban kay Vice President Sara Duterte, marami magpupulasan yan. Ngayon pa lang, unti-unti na po silang nagpupulasan, nagsialisan sa kanyang grupo, naghahanap kung saan sila kakampi. Pero pagdating sa dulo yan, sa 2027, kay VP Sara Duterte, kakampi ang karamihan sa kanila. Sigurado yan. Kaya ngayon, yung mga ayaw talaga kay VP Sara Duterte, todo kayod sila ngayon. Doble kayod sila ngayon. Lalong-lalo na sila ni Laila de Lima. Biruin nyo yung mga ginagawa nilang dyan, mga witness-witness na umiiyak, yan pa yung may mga kaso. Yung mga gustong manira kay VP Sara Duterte, yan pa yung may kaso. Si Laila de Lima, nakulong na yan dahil sa kaso. Si Trillanes, nakulong na yan. Si Erwin Espinosa noon, mapayak-iyak pa, nakulong din. Ito naman ngayon si Madriaga,
ay, ayan pa, sa kulungan pa. Di ba? Ganun katindi. Si Franz Castro, may kaso. Di ba? Di nyo ba nakikita yan? Yung mga malakas mag-akusa kay Vice President Sara Duterte, sila pa yung may mga kaso. Sila pa yung may mga totoong may kaso. Di ba? Pero yun nga lang, kahit gaano karami po sila na maninira kay Vice President Sara Duterte, si VP Sara Duterte, di baliwala lang niya. Nagtatrabaho pa rin, umiikot sa ibang lugar para makapagbigay tulong ang kanyang opisina sa mga taong nasa sulok ng Pilipinas na nangangailangan ng tulong. Si VP Sara Duterte lang po ang umiikot ngayon sa mga sulok-sulok ng Pilipinas para makapag-abot ng kunting tulong dahil maliit lang po yung budget niya, pero nakakapunta pa rin sa iba't ibang lugar para makapag-abot ng tulong kahit papano. Di ba? Kaya sana po talaga magiging susunod na Pangulo si VP Sara Duterte para yung mga lugar na nasa mga sulok ng Pilipinas na hindi naaabot ng tulong, maaabutan na po yan. Dahil alam na po at nakikita na po yan ni VP Sara Duterte kung ano po ang kanilang sitwasyon sa lugar nila. Kung bakit hindi na umi-improve, kung bakit mahirap pa rin mga naninirahan doon. Dahil mahirap abutan ng tulong dahil sa malayo sila. Diba ang mga probinsya, kawawa po talaga pagdating sa mga tulong-tulong galing sa gobyerno. Lagi pong huli o lagi pong wala. Diba? Kaya na ngayon, pinagmayabang ni President Bongbong Marcos na wala na raw gutom sa pagbaba niya sa kanyang pwesto. Kailangan daw wala ng gutom. Namigay lang po ng ilang kilong bigas, 10 kilo ba yun? Namigay lang po ng ilang kilong bigas, sinabi na kaagad na gusto niya walang gutom ng mga Pilipino sa pagbaba niya sa pwesto. Uy, di ba? Nagbigay lang ng ilang kilo at dyan lang sa Maynila. Di ba? Sa Manila na siya nagbigay, tapos sasabihin kaagad niya na bababa siya na sana pagbaba niya wala ng gutom ang mga Pilipino. Yun daw ang gusto niya. Kapag bigay lang ng mga ilang kilo, pabuhat pa nga siya dun, di ba? Bigay ng ilang kilo ng sa mga ilang kababayan nating Pilipino sa Maynila. Sabihin na pagbaba niya, gusto niya wala ng gutom ang mga Pilipino. Wala nang magugutom. Yun ang pinapaniwala niya dun. Sa probinsya, talagang kailangan ng tulong ng gobyerno doon. Ang hirap abutan ng tulong doon dahil hindi sila napapansin. Pero kay VP Sara Duterte, walang malayo, malapit, pinupuntahan na yan. Tinitingnan niya kung ano ang mga dapat kailangan nila para umangat ang lugar nila. Di ba? Kaya maganda itong ginagawa ni VP Sara Duterte. Habang Vice President pa siya, iniikot na niya mga sulok na lugar ng Pilipinas na mahirap nga abutan ng tulong dahil sa napakalayo. Para pag nagiging Pangulo po si Vice President Sara Duterte, alam na po niya kung ano ang gagawin niya para makaabot siya ng tulong sa mga kababayan natin na sa malayong lugar. Kaya tayo, naniniwala po talaga tayo na si VP Sara Duterte ay tinadhana yan para mag-ahon sa bansa natin. Dahil kitang-kita na po na grabe po yung paninira sa kanya, pero ang taong bayan po hindi po nagpapatinag at nagpapaluko sa mga naninira kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Solido na po ang suporta ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Biruin mo, kung sino pa yung nagtatrabaho ng gusto, kung sino pa yung tapat sa panunungkulan at talagang nagmamahal sa bayan at saka sa taong bayan, siya pa yung sinisiraan. Siya pa yung gustong ipabagsak. Ang lakas loob ng magpabagsak sa kanya, yan pa yung mga buaya. Diba? Kasi nga, takot sila na si VP Sara Duterte po talaga magiging Pangulo dahil hindi nila makukuha sa papira-pira yan si VP Sara Duterte. Hindi nila makukuha yan sa pabulong-bulong, hindi nila makuha yan sa mga pag-ariglo-ariglo. Pag may kasalanan ka, siguradong sibak ka. Yung isang DepEd na yung matanda na nag-witness kay VP Sara Duterte na nabibigyan daw siya ng sobre.
Hindi nyo ba alam? Tinanggal yan ni VP Sara Duterte dahil nga nagsusulisit ng 16 million ba yun ayon kay VP Sara Duterte. Nakadalawang ano na daw kay VP Sara Duterte yan, red flag. Kaya binigyan niya ng leksyon. Ganun po. Pagka mali ang ginagawa mo sa taong bayan, talagang sisibakin ka ni VP Sara Duterte. Gayon din po yun si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan si Ridon. Yan Ridon. Yan galit na galit kay VP Sara Duterte at kay Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Sa Urban 4 Secretary yan siya. Ang ginawa niyan, 7 beses lumabas sa ibang bansa. Pumunta. Nagkuya-kuya ko yata. Kaya ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, Urban 4 ka, bakit kang saan ka pupunta sa ibang bansa at 7 beses pa? Ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, tinanggal. Kaya ayan ngayon, galit na galit, gustong gumanti. Di ba? Gustong gumanti. Yan, si Laila de Lima. Galit na galit din yan kay Tatay Digong dahil pinakulong. Si Trillanes, baka hindi nyo alam yan, kaya nagagalit kay Pangulong Rodrigo Duterte yan. May kwento din dyan. Lumapit yan kay Pangulong Rodrigo Duterte at tinanggihan. Yung mga tao na yan, yun si Franz Castro. Nagagalit yan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya gusto gumanti. Dahil sabi, binantaan daw siya. Pero ang totoo yan, galit sila kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil hinahabol talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte yung mga makakaliwang grupo. Hinahabol niya talaga sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Magkakampi sila dyan na yung mga makakaliwa ay hinahabol nila. Kaya yan, pati si Pastor Kibuloy, binabanata nila. Gumaganti po ang mga yan. Hindi po totoo na ang ginagawa nila ay para sa taong bayan. Magsalita sila, ang impeachment daw ay kagustuhan ng taong bayan. Uy! Patawa. Kagustuhan daw ng taong bayan. Ang impeachment, kagustuhan ng taong bayan o sa pansariling interes lamang nila para sila ay makakaiwas sa pananagutan kapag si VP Sara Duterte ang magiging susunod na Pangulo. Sigurado hahabulin ni Vice President Sara Duterte ang mga gumagawa ng kulukuhan sa kanilang pwesto dito sa gobyerno. Sigurado yan. Sigurado, kaya huling ano na lang nila yan, huling barahan na lang yan, impeachment na yan laban kay VP Sara Duterte. Kung ano-ano na lang pinupukol. Mayroon na naman bago ngayon yung ano daw, fund daw na ginagamit ni Sara Duterte sa eleksyon. Ay na naman, mayroon na naman. Mayroon na naman kung ano-ano na pinupukol. Baka magaya lang kayo ni Madriaga. Nagbigay ko no ng painting, pero sumagot yung totoong nagbigay at gumawa ng painting na si Miss Gaisano. Ayun, pahiya. Hindi nila masisira si VP Sara Duterte sa paiyak-iyak, luha. Halatang drama. Pang ilan na yung umiyak na para lang magtistigo laban kay mga Duterte. 4 na yan, pang-4 na siya, pang-4, 3 lalaki, 1 babae. Di ba? Yung babae naman si Garma. Di ba? Hindi nila masisira o mapapabagsak si VP Sara Duterte sa mga paiyak-iyak dyan sa pagwi-witness at mga gawa-gawang kwentong pagbibintang lamang. Ayan, si VP Sara Duterte nakatayo pa rin. Anong gagawin nila? Sasakit na lang ang ulo nila dahil magiging susunod talaga na Pangulo ang Vice Presidente.